Good morning. Meron tayong new roofing project dito sa may Biday San Fernando. Doon yun. Gila or GS Villas yung project ko dito. Isang 10 unit na staycation, Matims ang tawag sa building na to. And dito sa kabila, ito is Eco Haven na multipurpose building. So, today is our day 1 ng pag-install ng standing seam, specifically yung tinatawag na flex seam. So, papakita ko sa inyo mamaya doon yung mga panels natin. Bale, nag-partial delivery lang muna kami kasi hindi kasya sa trailer truck. So, tara! Ito yung mga na-deliver na panel. So, bali naiakyat na yung iba doon sa taas. Ang longest panel nito, itong Eco Haven, isang ano lang to, isang length lang, nasa 14.30. Pero dahil nag-ano kami dito, based on plan lang, nabitin yung yero namin ng 4 inches or 10 centimeter. Pero pinapadagdagan na lang namin ng isang perlina yung wini-welding dito. Isang perlina para lapat yung sa dulo nung standing seam natin. Tapos naka plain sheet naman kami dito sa may end flashing niya dito, kaya hahabulin na lang namin yung 10 centimeter na kulang dun sa length. Common problem yun ng mga based on plan. Kasi minsan nag-a-adjust talaga. Tapos itong mga cutting list na ito, nasa ano ata to, 7 meters, 6 meters, tapos yung mga maliliit doon para naman dito sa may Matims na 10 unit staycation. So, ang effective length or effective width pala nito is walang nabuksan. Sir, pasuyo nga ako, sir. Pabuksan lang. Ipakita ko lang yung lapad nitong flexing, yung standing seam. Yung isa. Ang lapad nito, ang effective width nito is 312 centimeter or 312 mm. Tapos tong finish nito is textured or wrinkled paint na coating. Tapos yung kulay light gray. Kasi ang concept nitong Eco Haven tsaka itong staycation, kaya light gray is yung neutral color. So try natin umakyat dito sa may Eco Haven. Tingnan natin yung mga panel. So dito ngayon tayo sa taas ng Eco Haven. Ito yung mga panel na nandito. Bale 32 pieces ito para makover tong buong Eco Haven. Handa na lang ako kasi medyo nanginginig yung tuhod ko na tumayo pero ganito yung view niya. GS Villa. So buti na lang makapal tong I-beam. So yan. Tapos yung mga panel niya. Tapos sa likod, ganyan yung itsura. So, ano siya? Hindi ko alam kung ano ba to? Puro kangkong Yan. Pagka nahulog ako dito, sa kangkong talaga ako pupulutin. Grabe. Kakalula. Yan.
Size. Ito i-install na namin to mamaya or bukas. So, yun. Dito nga tayo sa taas na Matings building o yung 10 units na staycation nila. So, yun yung mga panel natin na ikat na dito. Ito, tumaba na yan, gagamitin siya dito sa baba. Then yung maliliit dun kanina na tinanong mga dun, dito naman siya ilalagay. Bale, magkakaiba yung sukat niyan. Tapos dito, lalagyan pa dito ng mga plain sheet. Tapos plain sheet din doon. Plain sheet, wall capping, wall flashing. Then dun sa dito, ito na size niya. Ang ilalagay namin dyan is standing seam din. Kasi pagka dito na part or itong pader na ito, yan, dyan. Pagka ang nilagay mo dyan is plain sheet, magkakaning siya or yung magwi-wavy, medyo pangit tignan. Kaya nag-decide kami, total malaki naman nito, nag-produce na lang kami ng panel para doon banda. So, ito lang, kapit tayo. Baka andun yung ibang panel sa baba. Then ang requirement pala dito sa standing seam na purlin spacing natin is 60 cm. Yeah. Kasi ang thickness nitong ano natin dito is I think 0.5 ata to, 0.6. Confirm ko na lang mamaya. Pero andun yung thickness. Pero pagka mag 0.4 kayo na standing seam, ay suggest na dito lang sana kayo. At least 45 to 50 cm para hindi ganun, or kapag umuulan hindi siya ganun tawag dito, lulubog kapag may bigat ng tubig. Ang ingay mo namang eroplano ka. Sam, 60 cm pagka 0.5 and 0.6 mm. Tapos ang ginagawa nila minsan, lalo na pagka sa abroad, dito sa ano niya, sa may tawag dito, perlina, hindi sila nag-install na direct dito sa perlina, or tawag dito, may nilalagay pa sila na plywood o di kay board para yun yung patungan ng mga standing seam. Ang purpose nun para hindi gaano magkaning yung standing seam natin, and of course dagdag na rin yun sa insulation nila. Pero dito as is na 60 cm direct itong panel dun sa perlina natin. Bale, lalagyan lang yan ng insulation. Yung insulation na gagamitin namin dito, yung favorite ko na insulation, bubble insulation. Ayoko ng PE foam eh. So, ayun. And dito pala na part sa may tawag dito, parang valley dyan. Ito, ang ilalagay namin dyan is inside gutter or valley gutter, kasi dalawa naman eh. So, inside gutter, valley gutter, parehas naman nasa loob. So, inside na lang. Yan, 60 cm din. And yung original plan nito, itong Matings building, ganyan yung itsura niya dapat hanggang dito sa dulo. Yan. Yan. Ito, extended ito hanggang dito sa dulo. Doon. Wala itong naka-flat roof na ganyan. Pero dahil sa concern ni owner sa tawag dito, sa leak dun sa inside gutter, nag-revise na lang sila architect dito nung kanilang plano. So instead na ganyan,
na parehas hanggang dito sa likod. Naging flat roof siya dito sa may gitna or dito sa may loob. Then ito na design, nag-iwan na lang sila ng ganyan na nasa ilan ba to? Nasa check natin kung ilan yung ano niya. Ang hirap naman gumamit ng metro. May hawak na cellphone ah. So nag-iwan na lang sila ng halos 70 cm. Kasi dito sa baba niya corridor naman or terrace dito sa may baba. So ayun, nag-iwan na lang sila dito para yung design doon sa baba or sa itsura doon sa baba, yung perspective niya parehas pa rin doon sa plano. Parang dinaya na lang dito sa may loob, tinanggal yung inside gutter, then flinat. Kaya flex seam or standing seam yung ilalagay namin dito, kasi pagka mga ganitong flat roof, usually ang degrees na lang nito is nasa 2 to 3 degrees. Yung usual na mga rib type gaya noon, yung mga yon, yung mga kinakalawang doon na rib type, ang minimum slope lang nun is nasa 5 degrees. So prone na yun sa leakage pagka ginamit natin dito sa flat roof na nasa 2 degrees. Pagka standing seam, safe yan hanggang sa pinaka minimum na slope 2 degrees, kasi di naman tayo pwedeng maglagay ng roof na 0 or 1 degree. Kasi ang mangyayari pagka 0 or 1 degree lang yung slope nung roof mo, magwa-water pooling dito sa pagitan ng mga perlina or dito sa mismong roof niya. Magwa-water pooling dyan. Tas ganito siya kahaba, medyo alanganin. So yun, pagka nag-water pooling, then umaraw, nasa malapit tayo sa dagat. Pagka natuyo yung tubig ulan, may iwan yung asin nun or yung salt niya. So doon magkukos ng corrosion. Sir? Para ano lang? Ha? Nan. Oh. Naakyat na nila yung mga maliliit. Maliliit para dito. Kasi dito na part, water tank. Tapos ito lalagyan pa ng tawag dito, papatungan. Then doon naman. Kasi kaya nilagyan ng mga ganito, itong pader na ito, ang tsuri ko, kaya meron yan kahit dito sa likod. Kasi nga, nag-revise sila ng plano na instead ito hanggang dito sa dulo, naging flat siya. So, tsuri ko, kaya sila naglagay ng extension na wall dito para matakpan itong flat roof natin dito. Para pagka andun ka sa baba, ang perspective mo, nakikita mo itong mga ano na yan, tawag dito, parang naka A-type na yan, naka medya agwa, para yung sa original na perspective nila, ganun pa rin yung makikita ng tao. Hindi nila makikita itong naka flat roof unless makyat sila dito or gamit sila ng dito. So may nakyat pa dito. Sir, mga maliliit na panel. Nagmi-meeting pa si installation engineer tsaka si Litman kung ano yung gagawin nila dito. So hanggang dito na lang kasi may meeting pa ako mamaya, magla-lunch time na. Itong project kasi na to, gagawan ko siya ng series hanggang sa matapos. So mag-comment na lang kayo dun sa baba kung ano yung mga
questionin ninyo or gusto nyo malaman para sa klase ng panel na ito or year na ito. And babanggitin ko din sa mga susunod ng vlog kung may mga na-encounter tayo na problem dito or yung mga changes na gagawin natin para mapaganda itong project na ito. So, hanggang dito na lang. See you again next time. Keep hustling.